Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinion, reaksyon at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nais kamitin o mithiin ng Presidential Communications Office through Secretary J. Ruiz at ganun din po sa pananaw ni Yusek Claire Castro na very interesting woman. Very interesting attorney and very interesting vlogger influencer, no? Pero ako po ay sumasaludo kay Yusek Claire Castro. Hindi po tayo nagka-cloud chasing. Alam ko sikat na sikat ka, Yusek, dahil sa iyong magaling na pananaw, pagkokomento sa iyong YouTube channel, no? Pero ako po ay sa ngayon sumasaludo sa iyong tapang, no? At ikaw ang apple of the eye na nasa bullseye ng dartboard ng mga DD shit. Kasama na ang malditang Senate President na si Quezon Escudero. Okay, yan po ang pag-uusapan natin. Kasama rin dyan si Senator Bato the Panther de la Rosa. Kasi parang ano ba to? Lahat ba ng mga Duterte minions ay nasa La La Land? Na sa ibang dimension po no? Nagsisinungaling no, hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha yung sinasabi niyang numero, pero nung tinitingnan ko yung mga numero sa survey, wala naman doon yung siyam nila. Baka iba yung nabasa niyang survey. Baka sarili nilang survey na galing sa SMNI, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa ating mga OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po mga kababayan, unahin natin yung nais yung mithiin o goal ng Presidential Communication Office na sana po ito daw pong mga vloggers o influencers magkaroon na ng regulation. Ma-regulate na sila. Kumbaga magkaroon po ng isang bill, no? May mga mambabatas from both chambers, no? Na magsusulat ng batas para po ma-regulate itong mga vloggers and influencers na ito na nagpapakalat ng fake news. Kasi kung wala pong ganyan, tulad ng, meron naman po tayong cyber libel, pero yung iba po minsan nasa gobyerno, no? Siyempre, dapat hindi ka balat sibuyas pag ikaw ay public servant. No, depende na rin po kung gaano ang severity ng pagiging libelous nung sinasabi ng tao. Pero sa pagpapalaganap, paghahatid ng mga fake news, particularly ng mga vloggers, influencers na katulad natin sa ating bansa, dapat mapanagot sila. Hindi lang yung pagtitake down ng video kung saan man nila in-upload na social media account nila yan, kundi dapat may severity rin ng crime. Tulad na lang po ng pagtitwist sa West Philippine Sea. No? Tulad na lang ng pagtitwist sa mga proyekto ng gobyerno. Yung mga copy-paste ng mga larawan, i-embed sa ganitong larawan na hindi naman sila. Nagsasabi ng ganitong issue pero wala namang mapakitang ebidensya. Hindi po ba? Yun ang mga fake news, no? O kaya mga disinformation campaign. O di kaya mga disinformation campaign na kung saan mas inaayunan pa ang naratiba ng mga nangaagaw sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Di po ba? Yun ang mahirap Hanggat walang regulating body o regulations to the vloggers, influencers na katulad ko, mostly yung mga nagpapakalat ng fake news, yung patuloy na paninira, no, mga disinformation campaign at malinformation campaign, magpapatuloy lang po. Yang mga yan, lalo pang lalakas ang loob nila dahil di naman sila mapaparusahan, no? Ang gagawin lang ng mga yan, magtatago sa mga peking account, yung mga troll army, no? Meron pa dyan, marami dyan mga kababayan, hindi lang mga ordinaryong mamayan. Meron dyan mga politiko, may mga troll, may troll farm sila.
Parang yung sinabi ni Duterte dati nung 2016 campaign. Meron silang mga binabayaran mga vloggers, influencer, and they have a troll army, no, to fight for them. 'Di ba? Dapat talaga magkaroon ng batas. Yan din po ang sentimiento ni Jose Clark Castro. Siya, vlogger influencer siya. Ako din, vlogger influencer. Gusto ko ring ma-regulate yan para at least totoo lang ang sasabihin natin. Hindi yung gagawa kayo ng chismis, gagawa kayo ng naratiba, pero wala kayong mapakitang prueba. Hindi po masamang bumatikos sa gobyerno. Pero yung pagbatikos na tama, na pinapakita nyo may mali dito sa ginagawa ng gobyernong ito. May mali dito sa ginagawa ng mga department heads na ito. May korupsyon sa ganitong departamento ng gobyerno. Ipakita natin yung ebidensya. 'Di ba? O tulad na lang nung kay Pusit. Bakit siya inimpeach? Kasi yung mga pinipresenta niyang ebidensya di umano doon sa kanyang mga confidential funds ay mga acknowledgement receipt na kung saan ang mga taong pangalan na hindi nag-i-exist. O 'di ba? Ganon. Kung kayo ay nasa tama, kayo ay may ebidensya doon sa sinasabi ninyo, be responsible. Hindi kayo matatakot mag-vlog o maging isang influencer. Kasi nasa panig kayo ng tama. Pero, kung kayo gagawa lang ng chismis, gagawa kayo ng bagong naratiba na wala kayong mapakitang ebidensya, yan ang responsibility ninyo. Hindi porket nakagawa ka ng YouTube channel, sa Facebook, sa Twitter, okay na mag-vlog. Kaakibat dyan ang responsibility at accountability. Yan ang gustong mangyari nitong mga PCO heads or officials. You must take responsibility for your actions. You must take accountability for what you have blurted out. Kung ano yung pinakalat mong fake news, malinformation or disinformation. Responsibility and accountability. Sana meron naman pong mambabatas na sumulat ng ganyan. 'Di ba? Para at least responsible vlogging and influencing lang, mga kababayan. Yung iba kasi, alam nyo na, magkano? Ha? Mane, 'di ba? O now, punta naman tayo kay Senator Bato. Ito talagang si Senator Bato hindi na natuto no? Kasi sinasabi niya mga kababayan diyan sa isa nilang campaign rally na sa mga nakita daw nilang mga survey, hindi siya nag-name ng mga survey firms Pero ang alam ko lang mga nagso-survey firm na legit, no? SWS, Pulse Asia, Okta Research, yung tugon ng masa, yung RPMD, Tanjiri, yun po yung mga alam ko. Sinasabi ni Bato sa isang campaign rally nila na nakita daw nila sa mga survey na yung siyam nila na kandidato sa PDP ay pasok sa top 12. Sabi niya, paano nangyari yun? Sa lahat ng survey, pasok ang top 9 namin sa top 12. Lahat kami pasok. Kasi yan daw ay resulta ng mga tao na bumoto sa kanila na naiinis na, nagagalit na, gusto na ng kaayusan sa gobyernong ito. No? Huwag kayong magulat sa darating na resulta ng halalang ito. This will be fun. Na lahat kaming siyam ay pasok dahil doon sa survey. Hindi siya nagbanggit mga kababayan. Pero sa tingin ko, mukhang nambubuladas lang siya. Mukhang nang uuto na naman siya. O di kaya nagsisinungaling na naman siya. Alam ko, Senator Bato, na kayong siyam na pasok ay doon lang sa ginawang survey ng SMNI ni Kibuloy. Pero sa survey ng Tanjiri, SWS, yung mga nabanggit kong nauna, wala po Si Bongo, sige, nandoon. Ikaw nandoon sa 9 or 10. The rest wala Wala sa top 12. No? Kaya wag tayong magsinungaling. No? Ilahat mo ang katotohanan. 'Di ba? Puro kayo pagsisinungaling, yan na naman tayo
Yan ang hirap sa atin eh. Ilabas mo sa ang survey. Baka naman yung survey, kayo na lang nag-survey dyan. Parang yung sa mga dilawan, kung sino-sinong mga grupo ang sinosurvey nila. May kababaihan, may mga estudyante, no? May mga manggagawa. Kasi itong survey na ito, mind conditioning mga kababayan. No? At nga yung ginagamit ni Bato para ikondisyon ang utak ng mga tao na pasok na sa top 12 yung siyam sila. Ha? Imposible mga kababayan. Ako po hindi naniniwala eh. Kumbaga si Bato nang bubudol lang, nang uuto. Gusto niyang isiksik sa kaisipan ng mga mamayang Pilipino na ipasok nyo na yung 9. Nandyan na kami sa top sa survey. O, di ba? Wag kami Bato. Kami nakikita namin yung resulta. Ikaw, anong survey? Hindi mo nga sinabi kung anong klaseng survey Kung hindi SWS yan, hindi Changieri, hindi Pulse Asia, hindi Okta, hindi RPMD o whatever yung isa, hindi po ako maniniwala. Kung bago lang sa pandinig ko yung survey mo, wala yan, mind conditioning lang yan. Di po ba mga kababayan, talaga ikaw Senator Bato, wag ka naman budol. Pwede po ba, wag yun ang iboto yung mga ganyan, mga sinungaling, mga trapo. Trapo. O Bato, bakit hindi mo sabihin sa kanila na parang yung tanong kay Willie Revillame, pag sinabi mong RA 1001, ay, kay Senator Bato de la Rosa yung batas na yan, kanya yan, ang ganda niyan, napapakinabangan ng taong bayan. Anong batas pag binanggit ay kilalang sa'yo? Parang tulad ka lang ni Revillame, walang maisasagot na tama. Bokya. Kasi sa loob ng 6 na taon, wala kang naipasang batas. Yung nag-iisa, Benito pa. So sa loob ng 6 na taon, nagpakalaki ka lang ng ulo mong bilog na ang kintab-kintab. Ha? Senator Bato, pwede ba? Ha? Magising kayo sa katotohanan. Kayong siyam ay diretso sa inodoro. O, kasama nyo na doon yung mga ibang mga dilaw at pink. Okay? 12-0 po tayo ha. 12-0 mga kababayan ha. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Mang-asar na lang tayo. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.